So, thank you, Lord. Tunay po, Panginoon, na makabuti sa aming kaluluwa ang mga salita mo, Panginoon. Maraming salamat sa presensya mo sa aming pagkat na. Thank you so much, Lord. At this time, kami po ay lumalapit sa iyo. Teach us that we may learn, Lord God. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa salita mo, Lord God, na mahayag ngayong umaga. And we pray, Lord God, that we acknowledge the presence of the Holy Spirit as our teacher, Lord God. Thank you so much. And this we pray in Jesus' name. Everybody will say, Amen. Amen. Praise God. Ayan. Salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya sa ating lahat. Kayo ba'y bless ngayon? Okay, so salamat sa Panginoon sa blessings niya. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Okay, so balikan natin sa dali yung ating text sa kanina. At ito po ay patungkol sa Judges at pagkamatay ni Joshua ay sumangguni kay Yahweh ang mga Israelita. Sino sa amin ang unang sasalakay sa Kanaan? Ang lipi ni Judah, ipasasakop sa kanila ang lupain, sagot ni Yahweh. Sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Judah sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, tulungan ninyo kami sa pagsakop sa lugar na itinalaga sa amin at tutulungan namin kayo. Tumulong naman ang mga ito, pagpalain pagkabasa sa salita ng Diyos. So sa ating text ngayon ay makita natin that Israel is about to enter the promised land. Papasukin na nila yung promised land, that is their possession, pero kailangan nilang i-possess yung kanilang possession. Okay? So, but Joshua was dead. Now, who will lead Israel? Patay na si Joshua. At sino ang mag-lead sa Israel in marching forward to possess the land? Si Moses, wala na. At hindi na nakarating sa promised land. Natanaw lang niya yung promised land. Si Joshua ay sumunod sa kanya. At then afterwards ay nakarating sila sa promised land. Pero kailangan lumawak yung territory nila. Kanya lang namatay si Joshua. Okay, so there is a message that God wants us to know why God removed these two leaders, si Moses at si Joshua. Then pagkatapos ay wala na silang leader to possess the promised land. Okay, so to possess is yaresa in Hebrew, meaning to conquer by war. So yan po ang salitang possess. Ipopossess nila yung land, pero salitang possess kasi ay yaresa sa Hebrew. Nang ibig sabihin ay to conquer by war. I-conquer nila ito sa magitan ng digmaan. Hindi naman yan ibibigay ng mga kalaban nila. No? Kayo pala mga Israelita, sa inyo pala ito. Okay? So, hindi na kayo, pasok mo kayo. Hindi ganun. Kundi sila ay kinakailangan ng sakupin yung lugar at kinakailangan tirahin yung mga naroon at kinakailangan ubusin nila yung mga tao doon sa lugar ng Kanaan. Okay? Na which is the Israel ngayon, yung lugar nila ngayon. Okay, na na-conquer nila. At yun po yung lugar na kung saan tinitirhan ng mga higante, mga lahi ni anak. Na ang lalaki, 9 foot and 7 inches ang taas. Ano? Kaya sabi nila, kapag sinakop nyo kami, ay lulunukin namin kayo ng buo. Israel, mga Israelita at that time, nasa 5 feet lang. Okay? At ang mga Israelita ng araw, hindi man naman gaanong kataasan. So, ang tanong who will lead us to conquer? To conquer, in other words, is makipigma sila at manalo para manakop ng teritoryo. Imagine mo, sasakupin na yung teritoryo na may higante. Di ba? Okay, sinong sinabi ng Diyos na mangunguna sa kanila? Sabi sa Judges chapter 1 verse 2, ang lipi ni Judah. Okay? Ipasasakop ko sa kanila ang lupain, sagot ni Yahweh. Judah will lead. When we pray, Lord, let your will be done. One thing is requested, lead me, Lord. Amen. Andiyan ba kayo? Kayo ba nag-pray na ganyan? Nag-pray na pa kayo na, Lord, let your will be done. Madalas tayo nag-pray ng Lord, let your will be done. Nang hindi natin naintindihan kung ano nga ibig sabihin ng Lord, let your will be done. Ang salitang Lord, let your will be done, meaning you are requesting, Lord, lead me. Lead me. Lead me. Sabihin mo inyo, lead me, Lord. Yan. How many times na nag-pray tayo, Lord, samahan mo po ako sa lakad na ito. Look, tapos ikaw ang nag-plan mo ng lakad mo. Ikaw ang naghanda ng sunod-sunod na gagawin mo. Ikaw ang tumawag ng mga isasama mo. Nang hindi mo na hiniling na pangunahan ka ni Lord, ang gusto mo lang samahan ka niya.
Kapag sumablay ang lakad mo, tatanungin mo si Lord, Lord, bakit po hindi ako nagtagumpay? You know why? Kasi hindi si Lord ang nag-lead sa'yo, kundi ikaw. Nagpasama ka lang kay Lord. But still, you lead. Amen. Diyan pa kayo? Bati po ba tayo? Amen. Okay. Parang posisyon lang yan eh. Alam mo yung posisyon? Walang magawa yung santo nila dahil hila-hila lang nila kung saan nila gustong dalhin. At hindi makaalis dahil nakapako. Yung paa doon sa kartilya. Okay? So hindi sila nag-lead. Sila ang mag-lead doon sa kanya santo kung saan nila gustong dalhin. Iikot nila sa ganito, iikot nila ganyan, nakasakay sa karo, di ba? At nagpe-pray sila, nanalangin sila. Okay, so let's for that. At baka magalit sa ating mga kaibigan na talagang sumasama dyan sa mga posisyon na yan. Okay? Balik tayo sa ating text. Sabi dyan, at nangyari pagkamatay ni Joshua na itinanong ng mga anak ni Israel sa Panginoon, sino ang unang sasampa sa amin laban sa mga Kananeo upang lumaban sa kanila? At sinabi ng Panginoon, ang Juda ang sasampa. Narito akong ibinigay ang lupain sa kanyang kamay. Kanino? Kay Juda. Amen po ba? Look, sa kamay ni Juda, binigay ng Diyos ang tagumpay. Sabit lang ang buong Israel sa tagumpay ni Juda. Amen po ba kayo dyan? Yes, amen. Okay, Judah will spearhead the victory of Israel. Madalas we claim, binigay na sa akin ni Lord ang tagumpay. Listen again. At sinabi ng Panginoon, ang Judah ang sasampa. Narito aking ibinigay ang lupain sa kanyang kamay. Judah was the tribe where Jesus came from. He is the tribe from the line of Judah. He is the lion from the tribe of Judah. Jesus is the lion from the tribe of Judah. So, sino maglilid? Si Moses, tinanggal siya ng Diyos. Si Joshua, tinanggal siya ng Diyos. Unti-unti nakarating sila doon sa promise land. Pero pagdating doon sa promise land, to conquer the land of promise, pasok na si Jesus doon. Amen. Si Jesus na ang nag-Lord. And Jesus is the lion from the tribe of Judah. Amen. He will lead. Again, He will spearhead the victory of Israel. Remember this, lahat ng tagumpay na makakamit natin sa buhay nito galing sa Diyos through Jesus Christ. Hindi galing sa atin. Hindi galing sa iyo. Hindi galing sa eskwelahan na pinasukan mo. Hindi galing sa trabaho na sinasahuran mo. Sumasahod ka. Hindi galing sa kung saan. It comes from Jesus. Only through Jesus. Amen po ba kayo dyan? Because the Bible says very clear, I am the way, the truth, and the life. And no one can come to the Father except through me. Wala tayong victory, wala tayong success, wala tayong tagumpay without Jesus. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Dato pa salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. 2 Corinthians 2:14. Dapat salamat sa Diyos na laging pinagtatagumpay tayo kay Kristo at sa pamagitan natin ay pinalahayag ang sangyo ng pagkakilala sa Kanya sa bawat dako. Tingnan niyo ito, the summary of the matter is, dahil kay Kristo, nagtatagumpay tayo. Amen. Dahil kay Kristo, blessed tayo. Dahil kay Kristo, saved tayo. Dahil kay Kristo, accepted tayo ng Diyos sa Kanyang kaharian. Amen. Kaya tungkulin natin ibigay ang glory sa Panginoong Jesucristo. How we can glorify the Lord? To glorify in Greek is to show the beauty of God sa buhay nating lahat. That is, in Greek word is doxa. Doxa is the manifested beauty. Doxa means the manifested beauty. Kapag tinignan mo yung katabi mo at may kagandahan yan, ang tawag dyan ay manifested beauty. Doxa. Tingnan mo ba? Ayan. So, lahat naman eh, meron kanya-kanyang kagandahan. Tama ba yun? Amen. Okay. Sabi mo sa katay mo, maganda ka. Sabi rin ba? Pero mas maganda ako sa iyo. Malit na bagay. Amen.
Wala namang pangit eh, di ba? Lahat naman ng anak ng Diyos magaganda. Amin po ba kayo dyan? Palakpakan niyo ang Panginoon, hindi po ba? Ayan, kaya kapag kami nagsabi sa iyong pangit ka, lagot siya sa Diyos. Kasi dinikha ka ng Diyos. Hindi mo, narinig na sa akin sa lola ko eh, narinig ko. Sa mama ko. Kaya mama ko sa tuwa niya, tinawag niya ako, ngunit na. Sabi mga kaibigan ko, parang bakla, ngunit. Babae, pag babae. Hindi, sabi ko, kasi malambing lang ang mama. Gusto niya akong tawagin ngunit. Eh, pang babae yun eh. Kaya mo na siya. Okay, babae naman siya. Amen po ba? Ayan, balik tayo dito. So, to glorify Greek is to show the beauty of God sa buhay natin. Amen po ba? Nakikita ba sa buhay mo yung beauty ng Diyos? Amen? Kapag ikaw ay pumupunta sa tindahan at sa mga palengke, nakita mo ang taas ng bilihin, nakakangiti ka ba? Hello? Kapag ikaw ay may bibilin, nakita mo mahal ng bibilin mo, hindi nakasya yung perang hawak mo, nakakangiti ka ba? Nakikita pa ba yung beauty ng Diyos sa buhay mo? Kapag ikaw ay magsusuot ng damit, pupunta ka sa Sunday service at wala kang hindi planchado yung susuot mo, gusto mong suot, eh nagmamadali ka na kasi late ka na, okay? Na hindi ka mapalagay dito sa suot mo, nakakangiti ka pa ba? Nakikita pa ba yung beauty ng Diyos sa buhay mo? Amen po ba kayo dyan? Praise God. So, ibig sabihin, gusto ng Diyos makita yung beauty niya sa buhay natin lahat. Tama po ba yun? So, when you come to the church, smile. And the world smiles with you. Amen po ba kayo dyan? Mangiti ka, maging masaya ka, maglingkod ka sa Panginoon. Hindi burden yung pagdating sa church. Hindi burden yung pagdalo sa gawain ng Panginoon. Hindi yan pasanin. Yan po ay pribileyo. Amen. Pribileyo yan. Okay. So, how we can glorify God sa buhay natin? 2 Corinthians chapter 12 verse 10, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at matiis, sapagkat kung kailan akong mahina, saka naman akong malakas. Wow! This is the testimony of the Apostle Paul. Alam natin kung ano yung pinaghirapan, pinagdaanan ng Apostle Paul. Who is the Apostle Paul before he became the Apostle? Siya si Saulo, very strong personality. At kumbaga sabi ka ng police ay tiger look, di ba? Ano yan? Malakas yan, kalaban yan, at warrior yan, di ba? Sundalo yan ng Roman Empire. Pero nung na-encounter niya si Jesus, siya po ay bumagsak sa lupa, nabulag, at inakay siya ng mga kasama niya sundalo doon sa papasok sa Damascus, at doon inatagpo siya ng Panginoon. Amen po ba? And Saulo, who is a strong man of the Roman Empire, becomes Saul and become Paul, the Apostle. Amen. Paul the Apostle, who wrote the 13 books of the New Testament. Imagine mo. Isang persecutor, isang killer, isang napastangan sa Diyos, and yet God used him to write the 13 books of the New Testament. Almost 3/4 of the whole New Testament was written by the Apostle Paul, the great apostle. And the beauty of God was seen in the Apostle Paul. Amen. Kaya sabi ng Apostle Pablo dito, dahil kay Kristo walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. At is para yung tagupuan. Okay, yung tagupuan ay pinag-pray ko na yan sa Panginoon. Maybe sa sunod na mga Sunday ay may share ko sa inyo. What is the tug of war? Saan galing yung salitang tug of war? Saan galing yung laro na yan? Sa tug of war? Yun po ba? Ginagawa yan ng mga team building. Pero gusto kong makita nyo yung origin yan. Kung saan galing yan. So kung kailan ka mahina, saka ka malakas. Pero ang reward sa tagumpay niya, binibigay niya sa atin. Yung reward ng Panginoon sa kanyang tagumpay, binigay niya sa iyo, binigay niya sa akin, binigay niya sa ating lahat. Tingnan po ba? In Romans chapter 8 verse 37 says, knowing all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Mula pa noong unang panahon, lagi na lang sinisikap ng mga kaaway ng Israel na burahin sila sa mapa. Until this present time,
Ang liit-liit ng Israel, mas malaki pa yung Palawan natin sa kanila. Pero bakit pinagsisikapan ng buong Arab nations, ng buong mga Arabong bansa, mga bansang Islamic nations na talagang burahin ng Israel sa mapa? Paalisin sila doon sa bayan nila. Many times, maraming beses na yan. Ginawa nila yan. Okay? Pero nabura ba sila? Hindi po. Naalis ba sila? Hindi po. Lumagana pa, gumanda pa lalo ang Israel. Hindi po ba? Nangyari ba yun? Hindi po. Ang mga Christians, sinikap din ang mga demonyo na usigin. Nagtagumpay ba sila? Hindi po. Lalo pa nga dumami ang mga Christians. Amen. Lalo pa nga dumami ang mga Kristiyano. The more na inuusig yan, the more na dumadami yan. Praise God for that. So, it is not because of us. It is because of Jesus. Amen. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Panginoon. We are more than a conqueror because of Him who loved us. So, huwag mong isama si Lord sa lakad mo. Hindi ko. Huwag mong isama si Lord sa lakad mo. Ikaw ang sumama sa lakad ni Lord. Dahil kung siya ang pasasamahin mo sa lakad mo, limitado lang ang tagumpay na makakakuha. Amin po ba kayo dyan? Are you still with me? Yes, okay. So, kung siya ang pasasamahin mo sa lakad mo, limitado ang tagumpay na makakakuha. Pero kung ikaw ang sasama sa lakad niya, kapatid, unlimited ang tagumpay mo. Kaya pagkatapos ni Moses, bakit hindi nakapasok Israel during the time of Moses? Alam natin kung gaano kalakas ang Panginoon kay Moses na nahati even yung dagat. Amen po ba? At pagkatapos kay Joshua, alam natin kung gaano kalakas ang Panginoon kay Joshua na even yung pader ng Jericho nagiba sa pamagitan ng nasigawan. Pero hindi sa kanila ibinigay ng Diyos ang glory upang pasukin ng promised land. Kanino binigay? Kay Judah. And who is Judah? Amen. Jesus is the Lion from the tribe of Judah. Alam ng Diyos, merong babangon from Judah. And that is the Lord Jesus Christ. Sa Kanya binigay ang tagumpay. Kaya nga kung ikaw ang sasama sa lakad ng Panginoon, unlimited ang victory mo. Unlimited yung victory natin kapag tayo sumama sa lakad ng Panginoon. Let's talk about commitment. How do we define commitment? Example sa ministry. How do you define commitment sa ministry? Ako sa ministry ko, okay? Ikaw sa ministry mo, how do you define commitment? Kung ako ang mag-lead sa ministry ko, pag nahirapan ako, titigil ako. Yes. Kung ako mag-lead sa ministry ko, kapag nahirapan ako, titigil ako. Pero kung si Lord ang mag-lead sa akin, hindi siya tumitigil. Amin ba kayo dyan? Modesty aside, by the grace of God, hindi po ako napapatigil ng ulan o ng baha. Alam ni Mama yan. Madalas sinasabi niya sa akin, malakas ang ulan, bumabaha, susugod ka pa. Well, napatunayan ko na yan, hindi ako niiwan ng Panginoon. Amen po ba? I ask the Lord, i-guide mo ako. I-guide ako ng Panginoon. Amen. Ang iba, ulan lang, tumitigil na. Walang gawain kasi umuulan. Walang gawain kasi umuulan. Bato-bato sa langit, tamaan. Bumulan sana. Tingnan nyo, kapag ako ang nag-lead, wala talagang gawain. Sino bang gustong sumugod sa ulan? Sino bang gustong lumusong sa baha? Dalawa ang nagpapatigil sa isang worker ng church. Una, yung hirap. Gusto magpahinga kasi nahihirapan na. Mapahinga na ako kasi nahihirapan na. Ikalawa, yung ginhawa. Gusto rin magpahinga kasi sayang yung pagkakataon para mag-happy-happy sila ng kanilang mga kabarkada at kaibigan. So, dalawa nagpapatigil sa isang worker. The first is yung hirap. Pangalawa yung ginhawa. Okay? Do you remember the parable of the sower? Yung isa ay nahasik sa daan, sa batuhan. Amen? Dumating yung matinding init ng araw, hindi nakapamunga kasi nasa batuhan.
Yung isa naman nahasik sa batuhan, sa damagan. Tumubo yung dawag, tapos yung mga bunga, yung mga trigo, ininis. Ito yung mga pagkakataon na mayroong pagkakataon para kumita, kumita, at saka na lang yung gawain ng Diyos, ito muna tayo. Okay? So, kaya nangyari ay hindi sila parehong nakuha. Yung isa nasa because of persecution, yung isa because of blessings, ang daming blessing. No time for God, kasi ang daming blessings. Okay. So, let me share this again to you, kapatid. I'm challenging especially young people. Nung ako'y pupunta ng Cainta, ay nag-ministry muna ako sa Metropolitan Hospital at nag-pray sa mga may sakit doon at inabot ako ng hapon. Pero ang aking ministry sa Cainta ay gabi naman yun, alas 7 naman ng gabi. At dyan sa Santa Cruz, merong masasakyan dyan. Kaya lang, wala akong masakyan dyan nung panahon na yun. So, sumakay ako ng jeep, papunta sana doon sa Cubao. At doon ako sasakay ng papunta Cainta. Pero pagod na ako, sumandal ako sa upuan sa jeep. Napagod ako, masyado ako napagod kasi half day, nandun ako sa Metropolitan Hospital, praying to the sick, praying sa mga counseling, minsan counseling sa mga doktor, at meron silang mga tanong, paano daw tayo sasabihin sa pasyente mamamatay na ng mga kailangan ba sabihin. So, hirap ng tanong sa akin. At then, nung pag-uwi na ako, naramdaman ko yung pagod. Pray ako, sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng dahilan para huwag na akong tumuloy kasi napapagod ako. Gusto ko pong magpahinga. Ano ganyan. So, to make the long story short, sumakay ako ng jeep. Papunta na ako sa Pantranco. At doon ako sasakay ng papuntang Frisco. Pagdating dyan sa may rotonda, alam niyo yung rotonda, yung sa welcome rotonda. Amen? Pagdating dyan sa welcome rotonda, malapit na dyan, umulan, malakas. Malakas yung ulan. So ako sabi ko, Lord, salamat po. Alam ko, ang dahilan nito, gusto mo na ako magpahinga. At uwi na ako kasi pagod ako. Pagdating dyan sa may welcome rotonda, mababa lang yung paddle niya. Nakita ko may sumasayaw na babae. Beer house kasi yan mga ganyan-ganyan yung babae niya. Okay. At nakita ko yun, tapos maraming tao. Then hindi ko masyadong pinansin, Christian naman ako, no? Kahit mahirap na yung tingin niya, tapos alis, tingin uli, kahit mahirap yun Okay, hindi ko na pinansin. Then nagsalitaan Diyos sa akin. Listen, sabi niya sa akin, Mon, yung gawain ko, postpone. Yung gawain sa banas, kahit bumaba niyo, tuloy. Umiyak ako. Doon sa jeep, umiyak ako. Tinitingnan ako ng mga tao, bakit umiiyak ako? Sabi ko, Lord, sorry. Sabi niya, yung gawain ni Satanas, tuloy kahit bumaba niyo. Yung gawain ko, pinupospon mo. Tumuloy. Sabi ko, Lord, tutuloy ako. Tumuli ako, pagdating ko doon sa may Cubao, nabasa ako. Pagdating ko doon sa may malapit na doon sa Bible study ko, sumilong ako. Pagsilong ko, maraming yung puno, humangin, nabasa ako ng ulan. Kasi yung tubig na naipon ng hangin, ng ulan, ng tahon, umama sa akin. So, basang-basa ako. Tumuli ako doon sa Bible study. Sabi sa akin, ng nanay ni Pastora Chris, kasi bahay ni Pastora Chris. Sabi niya, Brother Mon, bakit tumuli ka pa? Hindi ako makakaibo. Hindi niya alam yung instructor ko. Brother Mon, bakit tumuli ka pa? Sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi po, kasi nandiyan na ako kaya hindi na ako nakabalik. Tumuli na lang po ako. O sige, sandali na, sabi niya, magbihis ka. Naglabas ng isang t-shirt na maganda, naka-plastic pa, bago pa, mayroon pang presyo. Sabi niya, para pala sa iyo ito, sabi niya ganyan. Kasi binili ito ni Aris, hindi kaya sa kanya. So, palitan mo yung damit mo, pinalitan mo yung damit ko, salamat Lord, kung hindi pala ako tumuli, wala akong ganito. Amen. Tumuli ako,
Then kumampante yung puso ko, tapos ay pinamilihan kanina ako doon. Then nung pauwi na wala ng ulan. Yan. So that is my Kainta ministry. Amen po ba? Sa San Pedro Laguna, sa Crisantimo. Ganoon din. Ayaw ko na sanang tumuloy dahil kasi gabi na. Mag-aalas 6 na. Eh ang gawain doon ay alas 6:30. Pero mag-aalas, hindi sila umalis pagdating ko doon alas 7 na. Pagdating ko doon 7 na ng gabi. So, nakita ko may bagong dating. Sabi ko, praise God, nalilino po kayo. Pinakilala sa akin yung bagong dating at kinamayan ko, babae ito. Then, nag-Bible study na kami. Ilan lang kami doon. So, ako, si Sister Feli, yung 3 anak niya, na saka yung babae din. At Bible study kami. Crisantimo San Pedro Laguna from dito ako sa Quezon City. Pagdating ko doon, Bible study kami. Then after that, so tapos na, kain na. Then uwi na ako. The next Saturday, pagdating ko doon, sabi sa akin ni Sister Perry, Brother Mon, sabi niya, mabuti dumating ka mo. Kasi iniintay ka talaga ni Sister. Nakalimutan ko pangalan niya eh. Iniintay ka talaga ni Sister. Brother Mon, mabuti dumating ka. Sabi ko, alam mo, tinanggap niya ang Panginoon. Nung nagpatanggap ka, tinanggap niya. At tuwang-tuwa siya, Brother Mon. Sabi niya. Sabi ko, oo, tuwa-tuwa siya. Alam mo, Brother Mon, natutuwa ako sa Panginoon. Kasi hindi ka lumiban. Hindi ka tumigil. Yung palang babae niya, sabi niya sa akin, alam mo yung babae, kaya siya umatin, magpapapray over siya. Hingi na siya ng tawad sa Diyos kasi iniwan siya ng kasawa niya. 3 ang anak niya, inabando na sila, magpapakamatay siya. Kukonsensyahin niya yung asawa niya. Magpapakamatay siya. Kaya siya umatin para humingi ng tawad, magpapray over, para maligtas pa rin yung kaluluwa niya pagkapatay niya siya. Ako'y napasandal sa inupo ako. Sabi ko, Lord, salamat po. Kung hindi pala ako dumating, patay na ngayon. Lagi sinasabi sa amin ng pastor namin, kayong mga disciples ng Panginoon, huwag kayong mag-a-absent sa gawain kasi hindi ninyo alam kung ano yung susunod na mangyayari. So friends, kung napapatigil ka ng ulan at napapatigil ng ulan yung commitment mo sa gawain ng Panginoon, gagamitin ni Satanas yung ulan para pigilan kang pumunta sa gawain ng Diyos. Nakita niya eh, napapatigil ka ng ulan, okay, magpapaulan siya. So absent na. Let the Lord lead you in a way. Paano ko ba malalaman ang lakad ni Lord para makasama ako sa lakad niya? First is know the purpose of His first coming. Alam mo yung purpose kung bakit pumarito si Jesus. Amen po ba? Hindi sa second, kundi sa first coming niya. Know the purpose of His coming. Sa Hebrews 10:7. Then said I, Lo, I come in the volume of the book. It is written of me to do thy will, O God. Sabi ni God. Sabi ni Jesus, I came to do your will, O God. The purpose is to do God's will. Alam niyo, kahit alam ni Jesus na mahihirapan siya, lalapastanganin siya ng mga makasalanan, tinuloy pa rin niya yung pinagawa ng Diyos sa kanya. Kaya sabi dito, nag-pray siya doon sa Gethsemane, Ama, bika niya, kung maaari ilay mo sa akin ng sarong ito ng paghihirap, gayon may huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Then nagpatira pa si Jesus, nagpakita sa kanya, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Tigib ng hapis siya'y nanalangin ng lalong taimtim. Tumulo sa lupa ang kanyang pawis na animoy malalaking patak ng dugo. Kapatid, yung agony of death and dying ng Panginoon, yung oras na yun, yung agony na yun, pinapawisan siya, dugo yung ipinapawis niya. Ikaw, kahit anong hirap na naranasan mo, pag-pray mo, hindi ka naman pinapawisan ng dugo.
Ibig sabihin talagang grabe yung mararanasan niya. Alam niyang dadanasin niya yun. Alam niyang mararanasan niya yun. Amen po ba? And yet nag-pray siya, let not my will be done, let your will be done. At yung kalooban ng Diyos sa kanya. It was written for me, sabi niya. So kung sasama ka, alamin mo muna ang kalooban ng Diyos at sumunod ka sa kalooban niya. Ang problema lang, hindi lahat ng nagpe-pray, Lord, let your will be done. Ito toong ang gusto at willing na sumunod sa kalooban ng Diyos. Because to follow the Lord, to follow the will of God is to die for yourself. To follow the will of God is to die for yourself. Mamatay ka sa sarili mo. Amen. At sinabi niya, Luke chapter 3 verse 23, at sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit nito. Amen. Gaano kahalaga sa iyo yung buhay? Gaano kahalaga sa iyo yung damit mo na mababasa na ulan? Gaano kahalaga sa iyo yung paa mo na lulubog sa baha? Mas mahalaga pa ba yan? Sa dugo ng Panginoon na ibinuhos niya para sa iyo. Amen. Dumarating ako sa panahon talaga na gusto ko nakapag-umulan pagka malakas ang ulan. Ayokong tumuloy. Matutulog na lang ako, makikinig na lang ako ng mga old songs, paborito namin ni Mama Tia. Doon ako. Makikinig kami. Isa nag-uusap kami na kailan ba yun? Mga magandang awitin na yan. Pero hindi ako pinapatulog ng konsensya ko. Hindi ako mapakalim. Gusto kong tumuloy. Tapos sasabihin sa akin ni Mama na, maulan. Okay lang. Sama ka ba? Hindi siya makasama kasi masakit paa niya. So hindi ko naman siya maiwan. So dalawa na kami. Pero gusto kong tumuloy. Excuse me mga kapatid. Amen po ba? Kaya lagi ko sinasabi, kapag hindi matutuloy yung gawain sa inyo, magsabi kayo para isusunod sa inyo, itutuloy nila. Hindi ito para sa akin. Kasi hindi ko alam kung ano yung susunod na mangyayari. Kung alam ko lang sana kung ano yung susunod na mangyayari, baka ako pa magsabi sa inyo, huwag muna natin ituloy. Pero hindi ko alam eh. Hindi mo alam. Hindi natin alam. Amen po ba? Walang nakakaalam. Kung iniisip mo, kapatid, na wala kang pamimerienda, walang problema sa atin yan. May bahay naman tayo, di doon tayo kumain. Magkape, di magkape tayo. Amen po ba? Kahit nakapagkape na ako sa bahay, magkakape uli ako. Wala nang magagawa si Mama Tia. Hindi niya na ako mapipigyan kasi ikaw na nag-offer ng kape. Itlak-laking ko yung kape niya. Amen po ba kayo dyan? Pagdating niya sa bahay, pagkagalitan ako ni Mama, nagkape ka na naman, nagkape ka na. Hindi ba? Pasensya ka na, gusto mo mag-offer ng kape ng Bible study. Hindi naman niya ako pinibigyan na kapag nandun eh. Amen po ba? Pero ako, pinibigyan na ako minsan na sigmura ako, puro kape na lang ito, okay lang ito. Walang problema dito. Amen po ba kayo dyan? Nandiyan po ba kayo? Ayan, mamaya magkape tayo. So we have to carry our cross daily. Dali natin yung cross natin, araw-araw. Ang nagmamahal sa kanya sarili, nawawalan ito. Mahal mo sarili mo? Ayaw mo mabasa? Ayaw mo maulanan? May payong ka naman? Amen? Ayaw mo mapagod? Mahal mo sarili mo? Mawawala yan. Sabi ko sa'yo, sabi ng Panginoon. Mawawala yan. Ang sino mang umiibig sa kanya, ano sabi ng Panginoon? Binanggit kanina ng ating MC. Diba? Love God above all, with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Amen. Andiyan pa ba kayo? Yes. Bati pa ba tayo? Bati pa tayo. Okay, tuloy pa natin to. Yan. So, sana hindi tayo gaya ng iba. Lord, sama po ako sa iyo. Basta masaya. Saka hindi mahirap. Lord, sama ako sa iyo. Basta masaya. Saka hindi mahirap. Amen.
Minsan, meron akong niyaya. Doon pa ito sa dati pang church. Sama ka sa akin. Sabi ko, meron tayong Bible study. Binulungan ako. May kain na po ba doon? Pinina ko siya sa mukha. Sabi ko, pagkakain siya sa akin. Hindi, joke ko lang po yun, pastor. O sige, halika, sama ka. Kain tayo sa labas. Pakita. Kung walang kain na doon, kain tayo sa labas. Amen po ba? Punta kami sa Quiapo, kain kami ng lugaw doon. Tabi-tabi. Ito, lugaw, kain tayo. Barbecue. Walang barbecue, talk wala. Okay. Yan. Amen po ba? O hopya, okay na yan. Paborito ng LJCF dati yan. Hopyang tipas. Sabi ko nga kapag mag-meeting ang board of directors ng LJCF, ang handa namin talk, tipas hopya. Ayun sila na tipas. So, know the purpose. Amen. Of His first coming. Another is know the purpose of His death and resurrection. Alam mo yung purpose ng kanyang kamatayan. Bakit siya namatay? Bakit siya muling nabuhay? Ano yung purpose nun, kapatid? Kung gusto mo sumama sa Panginoon, alam mo yung purpose ng kanyang kamatayan, saka ng kanyang muling pagkabuhay. Titus chapter 2 verse 14, ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayad na nakatalagang gumawa ng mabuti. So share the love of Jesus. Yan ang pinakamagandang magagawa mo. Yan ang pinakamabuting magagawa natin. Share mo ang pag-ibig ng Panginoon. Yan po ba? We are chosen to do good works. You are chosen to do good works. Yan po ba? For we are His workmanship, sabi niya in Ephesians 2:10, for we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Workmanship meaning God's special creation. You are God's workmanship. You are God's special creation. Special ka, kapatid. Hindi ka special child. Special creation ka. Amen. Yeah. So, ang tawag niya ng ibang termino is obra maestra. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung mukha niya. Alam mo bang obra maestra ng English yan? Amen? Okay. To do good work. Kanino? Para kay Kristo. Sabi rito, He died and lived para sa atin. Saan natin nalaman? May nagsabi sa atin. Christ died and lived para sa iyo, para sa akin. Saan ko nalaman? May nagsabi sa atin. Amen po ba? May nagsabi sa amin. Jesus Christ died and lived. For what purpose? Hindi ba natin pwedeng sabihin din sa iba yung bagay niya? May nagsabi sa akin that Christ died and lived for me, para sa amin. Yan. Glory to God. Modesty aside, sino lang yun? Sa iyo nagpilit na dalhin kami sa Bible study. Pagdating doon, tinanggap ko si Jesus. And from there, hindi ako tumigil. Tuloy-tuloy ko din naman. Amen. Number 3 is know the purpose of our inclusion to the body of Christ. Alam mo yung purpose kung bakit ka naibilang sa katawan ni Kristo. The first is know the purpose of His first coming. The second is know the purpose of His death and resurrection. The third is know the purpose why God included you in the body of Christ. Romans 12:4. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang gawain ng bawat isa. Gayun din naman, tayong maraming ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa ay bahagi ng iba. Sa isang katawan, lahat ng bahagi ay importante, walang less important. Amen. Yung kataduwa, importante yan sa body of Christ. Lahat tayo dito, mga pabata, mga pamatanda, babae, lalaki, lahat yan. Importante yan sa body of Christ. Amin ba kayo dyan? Okay. Sabi nga ng kasabihan, sakit ng kalingkingan, dama ng buong katawan. So walang isa man sa atin ang pwedeng magsabing mas importante ako kaysa iba. Or mas importante siya kaysa sa akin. Walang pwedeng magsabi niyan sa kahit kanino. Walang pwedeng magsabi niyan sa iyo na mas importante ako kaysa iyo. Kahit ang ministry ko dito ay tumitindig ako as a bishop, as a pastor, hindi pa rin importante ang ministry ko kaysa inyo. Amen. Kahit na yung tumutugtog dito sa music ministry,
Hindi niya pwede sabihin, kumpara niya, mas importante si drummer kaysa akin, mas importante si ganito kaysa akin. No, 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 no. Lahat tayo importante sa Diyos. Amin ba kayo dyan? Walang less important. Dahil pare-pareho lang ang sukat ng duong ibinuhos ng Diyos para sa ating lahat. Hindi ako isang drum na dugo, at kayo isang timba, at iba na may isang tabo lang, o isang baso lang, o isang kutsara lang, o isang kutsarita lang. Pare-pareho yung sukat ng dugong ibinuhos ng Diyos sa atin, kaya walang pwede magsabi, I am less important, siya ang mas importante, you are less important, ako yung mas important. No, it's not. Walang pwede magsabi ng ganyan. There is only one important, and that is Jesus. Amen? Amen. That is, ipalakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah. It's like sa harmony orchestra. Sa harmony orchestra, meron pong tinatawag na Q. Amen. Sa harmony orchestra, meron tinatawag na Q. C-U-E. Q. Kapag nawala ito, magkakagulo-gulo na kayo. Magkakagulo kayo. Kapag nawala yung Q. Alam niyo yung Q? Bawat umutugtog tayo, tapos yung nagbabayin. Q. Q. Yup, yup. Yup, yup. Sabi natin yun lang part niya. Sabi nung may hagman, ito lang part ko. Yup, yup. Yup, yup. Yun lang ang part mo. Ito lang ang part ko eh. Ano lang kakwenta-kwenta. Hindi ba importante yan? Okay, ganun siya. Nawala yung Q. Kasi dinadaw ng mga kasama niya. Kaya nung performance na, nagkagulo-gulo na sila. Dahil hindi nag-perform yung Q. Yung Q din, tingin niya sa sarili niya, hindi siya kailangan. Ayun, hindi naging maayos ang harmony concert. So kung tingin mo sa sarili mo, hindi ka kailangan, nagkakamali ka, kapatid. Walang less important sa body of Christ. Amen. Yung palang Q, yun yung signal para pumasok yung isang instrumento. Pero dahil hindi siya nag-perform, hindi makapasok yung isa. Hello? Andyan ba kayo? Kaya yung nagkukumpas na ganyan, meron siyang para sa Q yun. Okay. Bakit kailangan pa yung Q? Di ba pwedeng may kopya naman sila? Kasi hindi po magkakaroon ng harmony kapag wala yung Q. Kung ikaw yung Q, ang liit ng part mo. Di ba? Sabi ko nga kay Juno, meron tayo yan yung ginampas eh. Tok. 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 Q yan eh. Tok. Sabi niya, hindi ako marunong gumamit yan eh. Sabi niya sa akin, hindi, pag-aralan mong gamitin yan. Kasi Q yan. Tok. Tok. Di ba kapag ka-worship song, ang ginagawa niya, hinahampas niya yung bilog na gano'n. Tung, tung, tung. Merong Q talaga na yun, yung bakal na gano'n na tok, tok, tok. Kapatid, gamitin natin yun. Yeah. Amen ba kayo dyan? Okay, let me give you an illustration. Isang sasakyan ang bumaliktad sa SLEX. This is true story, kapatid. Isang sasakyan ang bumaliktad doon sa SLEX. Patay lahat ng isang pamilyang sakay noong sasakyan na yun. Isang owner yun. Owner type na jeep. Nasa SLEX na. Bumaliktad siya. Kasi yung panawin baliktad niya. Patay lahat ng kasay na pasahero. Kasi pag ganyan ang bilis ng katun na. Tapos biglang gumano. So lahat ng pasahero, isang pamilya yun, ubus yun. Alam mo ang dahilan kung bakit? Dahil nalaglag yung isang tornilyo na humahawak sa cross joint sa ilalim, bumagsak sa kalsada, tapos tumukod sa semento. Kung pagsilip niyo yung owner, yung sasakyan, yung jeep, merong umiikot na gano'n sa ilalim. Di ba? Merong ganyan. Umiikot yun. Yan. Yung makina, nakatugtong yun dun, tapos nakatugtong umiikot doon sa gulong sa likod. So itong may makina, pinapaikot niya yan. Ito naman, pinapaikot
yung gulong sa likod. Yan, gusto mo yung skull, kung ikot yan. Cross joint yan. Pag ganyan yan, cross joint yan. Cross joint na ganyan yan. Bigla natanggal yung isang tornilyo. Pag tanggal ng tornilyo, bumagsak yung tubo na yun. Pag bagsak niya, doon sa kalsada, meron yung mga puwang na dugtungan ng kalsada. Pag ganyan, tumuko doon, tapos bumaliktad na ganos. Ubus sila. Ano dahilan? Isang tornilyo lang ang nawala. Patay lahat yung pasahero. Now, what is that tornilyo? We can consider that as a cue. Masyadong maliit. Masyadong maliit lang yung tornilyo yun para patayin niya yung buong pamilya. Diba? Silipin niyo minsan kapag nakita niyo yung sakyan, truck o jeep, bilipin sa ilalim, makita niyo may umiipot na naman, natubo. Natanggal yung tornilyo, tumuko doon sa semento, doon sa dugtungan ng mga semento. Tumukot siya, pag tukot niya ganyan, bumaliktad siya. Maliit lang siya, tornilyo lang siya kapatid. Ang message niya, maliit ka mang may tuturing, pero ikaw ang nakakapuwi. Iman pa kayo dyan? Imagine mo, sa talas mo gusto kanyang pikunin sa asar para umalis ka sa daan niya. Pag umalis ka, asar talo ka. Ito yung nalala niya si David, a 17-year-old boy. Isang 17-year-old boy, hindi siya importante sa giyera na yun. Pinapauwi nga siya ng mga kapatid niya. Uwi ka nga, ikaw pinag-aalaga ka na ng tatay ng mga trupa. Iniwan mo pa. Umuwi ka, wala akong kwet dito, hindi ka kasali dito. Sabi ni David nanonood lang ako Pambira naman kayo. Nanonood lang. Ikaw talaga, mayabang ka. Uwi ka na, sabi ko niya. Tapos nalaman ng hari na mayroong isang bata na nagtatanong, sino ba yung higanting yan? Sino ba yung tao yung walang Diyos? Sabi pa nga, diba sabi niya, sino ba yung support na yan? Sabi ni David, no? Sino ba yung hindi tuloy yan? Yung higanting na yan, yung hindi tuloy na yan. Sino ba yung support na yan? Sabi niya ganyan. At hinahamon niya ang bayan ng Diyos. Ako lalabanan ko yan. Walang makalaban lahat ng Israelita hindi makalaban. Ano sabi ni David? Tinawag siya ng hari. Sabi ni David sa kanya, sabi ng hari sa kanya, ikaw ba lalaban? Ako po lalaban. Sige po. Pinasuot sa kanya yung baluti ni Saul. Hindi nga siya makalakad kasi nilagay yung espada, bigat-bigat, hindi siya makalakad. Imagine mo 17-year-old na bata. Di ba? Tapos yung kanangga niya, laki-laki, hindi niya mabuhat. Sabi niya, ako sanay dyan. Ang gagamitin mo, tirador. Ano po sabi ko siya? Inasal siya ng higante. Tirador! Sabi niya ni David, ang dala-dala mo espada, panangga. Pero ang dala ko ay ang pangalan ng Diyos. Sabi niya, pinahamon mo ang pangalan ng Diyos na buhay. Ibibigay ka niya sa akin, sabi niya. Pupugutin ko yung ulo mo, ipapakain kita sa mga leon, sa mga ibon, sabi ni David sa kanya. Lakas ang loob niya. Dahil sumasama siya sa Diyos. Si David, sumama sa laban. Laban ng Diyos yun, hindi niya laban yun. Amen po ba? Sumama lang siya sa laban ng Diyos. So friends, sama ka sa tingin mo. Sabi ko, paano nangyari yun? Isang bala lang ng bato. Tirador lang. Slingshot. Binitiwan ni David. Sabi ng Diyos, sige David, bitiwan mo. Amen po ba? Pag bitiw ni David, sinalo ng Diyos yung bato. Hinawakan sa batok si Goliath. Saka ibinaon yung bato sa yabang mo. Kaya sabi ng Bible, yung bato na ibinato ng 17-year-old na bata, bumaon sa loob ni Goliath. Bagsak si Goliath. Diba? Bagsak siya. Padapa Sabi ko, bakit kaya padapa? Alam ko, pag tinamaan ng bato pag ganyan bakit padapa? Of course, dapat pati-aya. Diba? Hindi Alam ko ganito Hindi, pagdating natin sa langit, tanungin natin si David Siguro sabi ng Diyos, David, sige, bitiwan mo yung bato. Binitiwan ni David. Binaon sa noon ni Goliath.
Sa kabinato kasi Brett, hindi ako isub-sub siya. Amen. Kaya ganun. Tapos pinupot ni David yung ulo ni Goliath at doon kapatid nagtagumpay ang Israel. Bakit? Sumama sila sa Diyos. Laban ng Diyos yun. Hindi din laban ng David. Amen po ba? Sinama lang niya si David. Friends, dahil yun ay laban ng Diyos, hindi laban ng iba, hindi laban ni David. Laban ng Diyos yun. Di ba yun din na sinabi niya kay Jehoshaphat, Jehoshaphat, huwag kang matakot dyan sa karamihan niya. Sapagkat ang giyera niya ay hindi sa'yo, giyera ng Diyos yun. Hindi po ba? Hindi mo giyera yan, Jehoshaphat, takot na takot ka. Giyera ng Diyos yan. Ba't ikaw pag nagkakaproblema ka, sobra-sobrang pag-alala mo, huwag mo kalimutan, hindi mo problema yan. Problema ng Diyos yan. Yan sinasabi namin sa Diyos kapag dumating na yung bill namin sa kuryente. Yan si Mama T, tataas namin sa Diyos yan, Panginoon, may utang ka. Bayaran mo po ito. Kung bago dumating yung deadline, bayad na. Amen po ba? Bakit? Kasi hindi naman namin sinasama ang Diyos sa laban namin. Kami ang sumasama sa laban ng Diyos. At alam ng Diyos kung ano yung laban na haharapin mo bukas. At nandun siya. Amen po ba kayo dyan? Kung kaya mong paniwalaan yan, kapatid, i-apply mo yan. So hindi pinagtanggol ni David ang Diyos. Ang Diyos ang nagtanggol kay David. Friends, alam niyo ba kung sino siya? He is the Lion of Judah. He is the Lord Jesus Christ. Amen po ba? So sumama ka sa laban niya at babahakin ng kanya ng tagumpay niya. Sabi ng 2 Corinthians chapter 2 verse 14, our last verse, ngunit salamat sa Diyos at lagi niya tayo isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Dahil sa ating pagkipag-isa sa Kanya at sa pamamagitan niya ay pinalalaganap ng Diyos ang masamyong halimuyak ang pagkakilala kay Kristo. Lagi niya tayong sinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo. Hindi siya ang isasama mo. Ikaw ang sasama sa Kanya. Amen. Now ask your neighbor. Tingin ka sa kabila. Sabi mo sa kanya, sasama ka ba? If yes, then type na natin ito ngayon. Salamat po sa iyo, Panginoong Jesucristo, na kami po ay hindi mo kinakalimutan. Kami po ay hindi mo iniiwan ng Diyos. Thank you so much, Father God. At ngayon, aming dalangin, Panginoon, ng buong sanlinggo ito, Diyos. Panginoon, ang nagdaang buong sanlinggo, ang nagdaang mga pagyo, Panginoon, ay hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Sinamahan mo kami, Panginoon, at pinakayo ang Diyos upang makarating kami sa araw nito, upang sa amin po patitipon-tipon ay aming pangmapapurihan ka, Panginoon. Salamat po, Ama. At kung hindi mo nga kami iniwan sa buong sanlinggo nito, alam po namin, hindi mo kami pababayaan itong buong sanlinggo nito. Amin pong kinikilala si Jesucristo na aming Panginoon at Tagapagligtas at siyang nagkagay sa amin, naglilid sa amin upang makamit namin ang tagumpay na kalaan na para sa amin doon pa nga sa kapagitan. Salamat po, Ma. Bisan pa aming pinili sa iyo, ipagkaloob sa amin ng ipagbabastas. Ating itaas ang ating mga kamay. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari natin hilingin at isipin, sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin. Tagapin natin masaganang biyaya ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, pagpalain ka ng Panginoon. Pagliwanagin ng Diyos ang kanyang mukha sa iyo. Ingatan ka ng Panginoon sa mga kanya sa araw na makita natin siya ng mukhaan. Sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo, tayo natin magsabi ng Amen. Amen.